Hello, this is Mr. Green Shop, ang tinderong vlogger. Sa vlog na ito ay pag-usapan po natin kung paano natin maiwasan yung mga daga o yung mga bugwit sa ating tindahan para po iwas lugi po ang ating tindahan. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang sa matapos para malaman mo. Tara, sabay tayong palaguin ang ating munting tindahan. Hello po sa ating mga tindero at tindera na nanood ng vlog na ito. Maraming salamat po sa panonood ng mga vlogs ko. At saka gusto ko lang pong i-shoutout po si Sir Malcolm Churchill. So maraming salamat po sa panonood ng video ko po. At saka sasagutin ko po yung katanungan mo mamaya po. So ang pag-uusapan po natin ngayon is paano ba natin maiwasan yung mga mababait sa ating tindahan. So, ang mga mababait na ito or yung mga maliliit na daga or yung mga bubwit is sobrang laking problema po ito sa ating mga sari-sari store kasi nga kumakain sila ng mga paninda natin na hindi po nagbabayad. So, kapag kumakain sila ng ating mga paninda at saka madalas po silang kumakain is nalulugi po yung sari-sari store natin. So dapat po natin gumawa po tayo ng mga aksyon para po maiwasan sila. So yun po, kapag marami pong mga bubwit or mababait sa ating tindahan is malaki po talaga yung tsansa na malulugi yung tindahan natin kasi nga kinakain nila yung mga paninda natin. Yung kadalasan nilang kinakain is yung dito sa experience ko, kadalasan po nilang kinakain or binubutasan nila is yung mga Bear Brand, yung mga swak, tapos kape, so Cerelac at saka yung mga chichirya. So kapag marami silang kinakain or binubutasan ng mga paninda natin is malaki talagang lugi yon sa ating tindahan. So ito i-share ko lang po sa inyo yung kung ano po yung mga ginawa ko para po maiwasan sila. So sana makatulong ang vlog na ito sa inyo. Tara, simulan na po natin. So ito na po yung number 1 na ginawa ko para po makaiwas po sa mga bubwit at mababait is lagi ko pong chine-check at nililinis yung bawat sulok po ng aking tindahan. So, yung mga bawat sulok po ng ating tindahan, kapag marumi po yun, is posible po itong pamugaran ng mga mababait. Kaya dapat po ugaliin nating i-check po yung bawat sulok po ng ating tindahan at linisin ito para po hindi sila makagawa po ng pugad doon at hindi sila hindi sila dumami. So kapag dumami po kasi sila is posible po talaga na malaking lugi yun sa ating tindahan. Kaya ugaliin po nating i-check at linisin po yung bawat sulok po ng ating tindahan. Kasi na-experience ko na po yan dati, yung sulok po ng aking tindahan is hindi ko na po pinapansin. So nung dumami po yung mga bubwit sa tindahan ko is lagi na po silang kumakain ng mga paninda ko. Kaya yun, chinek ko bawat sulok po ng aking tindahan at doon ko po nakita na gumawa pala sila ng mga pugad nila doon. So meron silang parang ginupit-kupit po ng mga papel, is yun po yung naging nest nila. So yun po yung naging pugad nila. So doon sila nanganganak. So yun, nilinis ko tapos lagi ko na pong chine-check yung mga sulok talaga ng aking tindahan para po makaiwas sa mga mababait at para hindi po sila dumami sa aking tindahan. So yun po yung number 1 na ginawa ko po. So ito na po yung number 2 na ginawa ko po is inalam ko po yung posibleng daanan nila at nilagyan ko po ng trap. So nilagyan ko po ng ganito. So kapag lumapit sila dito is dumidikit po sila. So ito po yung nilalagay ko. So for example, nakita ko na yung kape ko is kinain nila. So yung mga sampayan po is nilalagyan ko po, yung bawat dulo po ng sampayan ko is nilalagyan ko po ng ganito. So para po hindi po sila makatawid doon sa
mga kape. So lahat po ng mga posibleng daanan nila is nilalagyan ko po ng ganito. So naglalagay din po ako ng ganito sa sahig kapag close na po yung tindahan ko. At bukas kapag wala pong nahuli or wala pong dumikit na mababait dito is tintupi ko lang po para pwede pa po gamitin sa gabi ulit. So yun po yung ginagawa ko is tinatrap ko po. So yun po is naglalagay po ako ng mga ganito yung pandikit po sa kanila. So nung gumamit po ako nito is marami po akong nahuli na mga mababait at saka mga bubwit dito sa aking tindahan. Kaya lagi ko na pong ginagamit yung ganito. So yung mga sampayan ko is may ganito talaga. So kapag hindi na po dumidikit yung nilalagay ko sa sampayan ko is pinapalitan ko po ng bago para po hindi po talaga makalapit yung mga mababait sa aking mga paninda. So yun po yung number 2 na ginagawa ko po is naglalagay po ako ng mga ganito yung pang trap po or yung pandikit po para hindi po talaga sila makalapit at makapanira po ng aking mga paninda. So ito na po yung number 3 na ginawa ko is hindi po ako nagkakalat ng pagkain sa aking tindahan. So dapat iwasan po natin yung pagkakalat ng pagkain sa ating tindahan kasi yung mga mababait po is naghahanap po sila lagi ng makakain. So kapag merong pong nakakalat na pagkain sa ating tindahan is naa-attract po sila na dito tumira sa ating tindahan kasi nga meron silang example po kung meron po tayong mga bata sa ating tindahan, alam naman po natin yung mga bata kapag kumakain is nagkakalat po yun. For example, meron kang anak or may bata sa inyo kumakain po ng biscuit. So alam naman po natin kapag bata kung kumakain is nagkakalat po yun. Minsan nga tinatapon nga yung mga biscuit. So posible kapag ganon yung nangyari, tinatapon, is posible po is yung biscuit is napupunta po doon sa mga sulok po ng ating tindahan. So kapag ganon is na-attract po yung mga mababait kasi meron po silang makakain. So nakakahanap sila ng pagkain sa ating tindahan. So dapat po kapag meron po tayong mga bata sa ating tindahan is iwasan po natin pakainin sa ating tindahan. Kung doon man kumain is dapat nililinis po natin at sinusundan po natin yung mga bata sa ating tindahan para po hindi po nakakalat yung mga pagkain. So para makaiwas po tayo sa mga mababait. So ito na po yung number 4 na ginawa ko po is nilalagay ko po sa safe na lalagyan or yung may mga takip talaga yung mga items or paninda na lagi nilang tinitira or lagi nilang kinakain. So nilalagay ko po sa mga box or sa stante. So yung may mga takip talaga para po hindi po nila mapasok at hindi po nila ito makain. So yun po yung 4 na ginawa ko po para po makaiwas po sa mga mababait at para iwas po lugi sa aking tindahan. I hope na nakatulong po ang video na ito sa inyong pagsasari-sari store. So shoutout nga po pala kay Sir Malcolm Churchill. So tama po ba yung pagkabasa ko po, Malcolm Churchill. So maraming salamat po sa iyo sir sa panonood po ng mga vlogs ko or ng vlog ko po. So may katanungan po kayo sa akin. So ito po yung comment mo sa video ko po. So hello sir, paano nyo po kinuha yung profit margin nyo? Per item po, di ba? Thank you. So sir, yung profit margin po is nakadepende po yun sa inyo kasi yung profit margin po is yun po yung patong mo or yun po yung kung magkaano yung gusto mong ipatong. So by percentage po, nasa inyo na po kung magkaano po yung gusto ninyong ipatong. So kung gusto niyo po 10%, so yun po yung profit margin ninyo is 10%. So kagaya po sa akin, yung profit margin ko po is 10%. So yun po yung profit margin ko. So yun po yung patong ko which is 10%. So kung gusto niyo 10% yung patong ninyo is yun po yung profit margin ninyo. Kung gusto mo naman is 15%, so yun po yung
profit margin mo. Kung gusto mo naman ng 20% yung gusto mong ipatong sa mga items mo, is yun din po yung profit margin mo, which is 10%. Yes, per item po yung pagpapatong po. For example sir, is itong corn beef po na holiday corn beef is nabili ko po siya sa amount na 33.25 pesos po. So since 10% po yung profit margin ko po, is i-multiply lang po natin yung price kung magkano po natin binili. So ito po yung price na binili ko is 33.25. So 33.25, so times, i-multiply lang po natin into 1.1. So kapag 10% po yung gusto mong profit margin, so i-multiply mo lang yung price into 1.1. So yun po, kapag 15% naman po is 1.15. So kapag 20% is 1.2. So ganun lang po. So ganun lang po yung pag-multiply. So ito na po, 33.25 times 1.1, kasi nga 10% lang po yung profit margin ko. So ang magiging price ko po is 36.57. So since yung 50 pesos 50 centavos po or yung 25 centavos po is hindi na po masyado pinapansin dito sa amin, kaya nira-round up ko na lang po into 37. So ayan po, 37 po yung price ko po. So nasa inyo na po kung saan po kayo mag-round up. Kung gusto niyo po i-round up into mas mababang price, which is 36, or doon sa mataas nga na price, or sa mas higher po, which is 37. So nasa sa inyo na po yun kung saan or magkano yung round up nito. So ito po sir is another example po, which is Tanduay po. Tanduay 5 years po. Ang bili ko po nito is 52.5. So sa mga alak po or sa mga ganito po hard wheat, ang patong ko po dito is 15%. So 15% po yung profit margin ko po dito. So since ang bili ko po nito is 52.5, so i-multiply ko po ito into 1.15, kasi nga 15% yung profit margin ko po dito. So ang benta ko po dito is 60. So ang magiging result po dito sa 52.5 times 1.15 is 60.37. So ang benta ko lang po dito is 60 pesos. So ayan po. So ayan po, naka 60 pesos. 60 pesos po. So yun po yung pagkuha ko po ng pricing ko po. So yun po yung profit margin ko, which is 10%, 15%, or 20%. So yun po yung pagkuha ko po ng profit margin ko po sir. So kapag kumuha po ako ng profit sa aking tindahan, is ang kinukuha ko lang po is 8% lang po, para po safety po talaga, para po hindi ko po talaga magalaw yung kapital ko po. So yun po yung kinukuha ko, which is 8% lang po talaga. So meron akong profit margin na 10%, 15%, at saka 20%. Depende po sa mga items po na binibenta ko po, or depende po sa mga items na paninda po natin. So nakadepende po kung magkano yung profit margin ko po. Pero pagdating po sa pagkuha ng profit sa aking tindahan, ang kinukuha ko lang po talaga is 8%. So para safety po talaga. So yun po, at saka sa ganung paraan din po is naiiwan yung ibang profit, at napapaikot ko po ito. Kaya po habang tumatagal is naiipon po yung mga ilang percentage po dito sa tindahan na pinapaikot, at habang tumatagal is lumalaki po ito. So yun po yung ginawa ko. So kaya 8% lang po talaga yung kinukuha ko pagdating sa pagkuha po ng profit.
So, yun po Sir Churchill. So, I hope na nasagot ko po ng tama yung katanungan ninyo. At kung meron pa po kayong mga questions o katanungan is pwede nyo pong i-comment sa video na ito para po na ma-share ko din po sa iyo yung knowledge ko about po sa sari-sari store at matulungan po kitang sagutin yung mga katanungan mo. So maraming salamat po sa iyo sir, at maraming salamat po sa ating mga tendero at tenderang na lagi pong nanonood po ng ating mga vlogs. So thank you po sa inyong lahat, at kung isa ka pong tendera or tendero na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe po at i-click po yung notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga sari-sari store tips na i-upload. So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Bye-bye.